So nandito nga tayo ulit sa Skygo Santa Maria branch para gawan ng walk around review itong bagong motor ni Monarch Motorcycle, yung Cafe 125 or mas tinatawag na RM125 ST. Hindi ko sure kung yung ibig sabihin ng RM is possible Rato Motorcycle kasi nga doon nga ang galing ang motor na to. Ang manufacturer nga is si Rato Motorcycle. So bago tayo magpatuloy ng mga brother, baka pwede pong paki-like and follow or pwede rin pong share ang aking munting FB page. Meron din po tayong TikTok at Instagram account. At para naman po sa mga bago nating viewers at future subscribers, ako nga po pala ulit si Eli ng Sayel Moto. So ito na nga mga brother, no, yung Cafe 125 ni Monarch Motorcycle. Ngayon kung titignan natin mabuti yung kanyang appearance ng motor na to, as for me, no, na mahilig sa mga classic at retro design na motor, itong Cafe 125 is a good base bike. Nakala ko nasabi kasi para sa mga nagka-classic build. Kasi kung papansinin nyo mabuti yung kanyang handlebar, na kapag yan ay pinalitan mo ng clip-on handlebar, mukha na siyang cafe racer. Yun na yung kanyang magiging forma. Kasi yung default niya na handlebar, ganyang forma. Ngayon, palitan mo naman ng dual sports tire. Mumukha na yung more likely is scrambler build na yan. Simulan na natin ating walk around review sa motor na to. Ayan ang kanyang headlight, naka-LED na po yan. And then yung signal light, naka-LED na rin. At kanyang yung mga telescopic fork, naka-rubber boots for added protection po yan sa mga dust. Yan. And then yung kanyang harapan na braking system, naka-drum brake po yan. Yes po, naka-drum brake po. Yan talaga. Ayan, naka-steel rin po yan, 17 inch. So ito pa po palang iniikutan din na motor na to is ang color bar niya is bright orange, and then meron pang isa niyan yung B yellow. Ayan. So ayan, yung tangke, malaki yung tangke. Alam ko dito naka 12 liters ang fuel tank capacity nito. And then yan, sa ilalim ng tangke meron siyang protection doon. Maganda yung pagkaka-finish design sa kanyang side fairing, ano. Yan. Then nakita mo natin yung kanyang yung tapalodo, yan, yung rear fender, okay din naman yung kanyang position. Yung tail light niya, LED na po yan. And then present pa rin sa motor na to yung kanyang grab bar, yan, yung kulay itim na yan. And then naka rear dual shock po yan, na yung kanyang shock absorber. And then naka mechanical drum brake kanyang rear. Maganda talaga pagkakagawa dito sa side fairing yan. Tsaka yung paint job ng tangke, okay din naman, maganda rin. So yung nakita kong downside lang sa motor na to is hindi siya kahit man lang sana yung front niya, ginawa na sanang naka disc brake. Syempre for added ano yan ang tawag dito, basta yung sa braking power niya, syempre 'di ba, importante kasi yan. Then yung kanya mga switches, ayan, mga normal switch, mga basic switches, okay naman. Yung kanyang handle grip, makapit din. Yan, available sa motor na to. Yung kanyang USB port, yan ang kainaman dyan.
And then yung kanyang yung semi-digital meter panel. Ayan. Makita ko na sa screen pagka yung gumagana siya. And then available yan sa motor na to, yung kanyang kill switch. Ayan. Yun nga lang, wala siyang hazard light. Okay lang, installan na lang pagka ganun. So napaka basic na motor na to, no. Yan na yung meron pa siyang head cowling. Yan, maganda rin yan. Yung head cowling na yan. Gloss finish. Laking bagay din yan. So yun lang, napaka-simple ng motor na to. Walang ganong ikaw na talaga magpo-form sa motor na to eh. So doon tayo sa kanyang engine specification At para nga po sa kanyang engine displacement, meron siyang 125cc, naka single cylinder, 4-stroke, and then syempre po naka 2 valves po yan, at naka carburetor type po. And then yung kanyang engine configuration, naka push rod engine po yan. So yun nga po, expect na po natin na medyo may vibration tong motor na to. Kasi most likely naman po sa mga motor ngayon na yun nga, made in China is nakabase po yun sa mga CG na engine, no. Pero yun nga po, nagawa na naman ng paraan yan eh. Yung iba kasi ginagawa na dyan, nagpapalit sila ng mga engine sprocket, and then syempre yung kanyang rear sprocket. Yan, nagka sila ng combination kung saan sila kung saan yung pakiramdam nila malilesen yung kanyang vibration ng motor. Ayan. So yung kanyang dry weight, meron siya 112 kg. And then meron siyang engine oil capacity na syempre normal lang yung 1 liter. So yung lang sa motor na to, sana ginawa na nilang FI, diba? Pero okay pa rin naman yan eh. Kasi yung carburetor type talagang mas madaling itono yan. Mas basic, mas madaling maintenance. So ayan mga brother, bike fit check muna tayo para pa sa inyong reference. 5'6" in height po ako. Ayan, magaan talaga yung motor sa kanya. 112 na dry weight, madaling i-center stand, madaling i-center stand, madaling side stand. Yung kanyang upuan medyo may katigasan. Yung rear shock, ayan, palitin, matigas. Pero yung kanyang harapan na shock, malambot, okay na okay. So yan, suggest ko sa inyo pagka nakapag-purchase kayo ng motor na to, palit ng gulong. Medyo tipto nga rin po pala ako konti. Madali nang gawa ng paraan yan. So special thanks nga po pala sa Skygo Santa Maria branch para po sa opportunity na makapag walk around review po ako ng kanilang mga motor Nakakalimutan ko po atang banggitin na ito pong motor na to is naka 5-speed manual transmission po. So ayun, ano sa palagay nyo mga brother? Okay ba sa inyo yung motor na to? At sa yung presyo nga po pala niya, ilalagay ko na lang po sa screen yung kanyang price, and then yung kanyang mga sa installment basis din po. So ayun lamang po mga brother, ride safe and see you on the next one.